Eric, may tanong para sa iyo to o comment about you. This is from Teresa Francisco. Oo nga, spokesperson ka ni Mayor Jed Mabilog ka, Eric, sabi ng vlogcaster. Totoo po yun. Yes. And I never denied it when I was confronted by that sa panahon po ng Senate hearing. And in fact, my name was called out by President Rodrigo Duterte sa unang narco-list noong 2016, August. Sa Davao siya. Midnight yun eh. At ang lahat ay nakikinig. At tinawagan ako ng lahat. Na lumabas ang pangalan mo, Jeffrey Celis, congressman. Congressman ang nakalagay. But I was never congressman. Party list bayan muna. Ang dinugtungan pa ni President Duterte, yawa, leader ko to. You can look at that video. I was never guilty of that. Because my presence in Iloilo City was covered by confidential projects and security-related projects, including my presence in City Hall. Hindi ko po pwedeng i-detalye yan. 2010 pa po ako tumutulong laban sa CPP, NPA, NDF. What brought me out in the open is Lorraine Badoy and Antonio Parlate. Nagkasama kami sa Senado in 2020. But 10 years prior to that, ma'am, gumagalaw na ako. Hindi ko siya madetalye kasi hindi pwede po yun. Mga intelligence security-related projects na very sensitive. Eric, what about the Vera Files? Jobert Pahilga. Jobert Pahilga was saying, but bang claim nila as hindi ka talaga CPP, NPA, NDF. Could you please respond to that? Maganda. Si Jobert Pahilga po ay AB Political Science sa West Visayas State University. 95, class 95 sila, class 94 ako sa West. Ang aming year to graduate, Brother Frank Comisina, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Sila po ay recruit namin. Nauna kaming inugnayan nila Randy Malayaw at kami ang bumuo ng core ng mga League of Filipino Students at Political Science students para ma-recruit into Kabataang Makabayan at Communist Party. Taga-ani ni Antique yan. Si Jobert Pahilga po, bago mag-abogado, sa Iloilo City nag-aral. Ang pagkakaalam ko, ang tatay niya dati ay Coast Guard, officer sa Coast Guard, o ang tatay ni Siralbo na classmate niya na namatay. Magka-classmate yan, Remy Birayi. Isang klase yan. Senior ako ng 1 year sa kanya. Si Jobert Pahilga, sabay kami nanumpa sa Siupawan. Bilang full member ng Communist Party. Dinagyang Siupaw. So ang pangalan, Dinagyang Siupaw sa Villa Arevalo. Sikat yan. Siguro 15 meters away from Dinagyang Siupaw, nandiyan na ang bahay. Hindi ko na muna babanggitin ang bahay. Grabe talaga memory mo. Oo. Pero pag i-describe ko pati sketch, kaya kong i-drawing. Ang nanumpa doon si Remy Birayi. Classmate niya, vice chairman ko ito sa Student Council. Namatay ito ng NPA 2 years ago sa Capiz. Joven Siralbo, battalion commander ng NPA, na namatay sa isang labanan sa Miagao. Patay na rin ito. Si Jobert Pahilga, ako at ang dalawa pa, hindi ko na pangalanan ng dalawa. Kasi ang isa, ang anak niya active pa, at inaanak ko. Sa bahay nila mismong panunumpa. Ang nagpasumpa sa amin sa Communist Party, si Bart Nograles. Si W. Manaay, wag na lang kumplituin, W. Manaay. Saka si Nestor Burgos Jr. Na naglaylo na yata si Nestor Burgos, na nasa Kapitolyo na ngayon. Dating Inquirer, Visayas correspondent. So si Pahilga is still active? Active si Pahilga pa. Nang siya ay mag-graduate, hindi siya nag-full-time. Ako yung nag-full-time na kami. What do you mean nag-full-time, nag-NPA? Hindi pa, nag-urban operative, pero full-time sa Communist Party. Hindi ka na nag-aaral. Full work, Siya ay pumunta sa Maynila, at ang alam ko dyan sa Dumapo, sa Nabutas, Dagat-Dagatan. Na naging dinapuan din namin yan nasa NPA, National Operations Command pa kami. Makinig ka, Vera Files. Nang siya ay nag-aaral sa San Beda Loto Magaling din yan si Pahilga nang nag-aaral pa sa West Visayas State University. Hawak na siya ng Communist Party of the Philippines. At isa sila sa mga core na mga paralegal students na pinapaaral ng Communist Party at recruited na sila para bumuo ng mga legal group ng NUPL. So nauna sila. Ang grupong hawak niya ngayon, Sentro ng Tunay na Reformang Agraryo. Abogado yan nila Randall Ichanes na namatay na NPA Central Committee sa Naboleches 2 years or 3 years ago. Mga kasama ni Vic Ladlad. So si Jobert Pahilga, kilalang kilala ko nang ma-deploy ako noong mga taon 2001, September or July. Pagkatapos ko mag-underground after the elections of 2001 at after the Arab Resign movement noong January, i-deploy ako sa NPA National Operations Command. Ang sumalo sa akin
Dito, dahil wala akong kilala, habang inaantay ko ang unit na magpapaakyat sa akin, papasok sa area po ng Isabela, sa North Luzon, kukunin ako, si Jobert ang kinuntak ko, Pahilga. Attorney Pahilga yan. Diyan niya ako minit sa Sangandaan, Caloocan. Sa bahay mismo ni Ka Nilo, na taga San Juan, Batangas. Tell me na ito'y mga script. Memoryado ko, si Canilo, pasensya ka na Canilo. Kailangan kong sabihin ito. Hindi ko alam kung nandyan ka pa sa Sangandaan. 3 houses from the corner. Ang bahay na ito, alas 7 ng gabi, dinala niya ako sa Nabutas, Dagat-Dagatan. Ang asawa ni Jobert Pahilga, hindi ko alam kung na-recruit niya sa CPP, nagtatrabaho si Risa, either sa ospital ng Maynila o Tondo Hospital. Okay. Ang lahat ng anak niya, babae. Wala siyang anak na lalaki. O, paano ko nalaman ito? And every month, binibigyan niya ako ng 8,000 para suporta sa NPA, National Operations Command. Si Pahilga. Si Pahilga kung kumukuha sa kanya. Diyan sa Malabon na butas. So it's very important for the CPP to discredit you. Yes. At ang ginamit nila sa Pahilga, ang mali lang nila, ay kilalang kilala kong taong ito. Ito ay dapat tanggalan ng bar license ng mga abogado ng Supreme Court, ng Integrated Bar of the Philippines, sapagkat napakidelikado ang taong ito. Kaya Vera Piles, tama lang na kayo ay punahin na tagapagpakalat ng fake news. Paano ko nalaman ang lahat ng ito? Inimbento ko ito? Ginawang kwento ko ito, ang mga detalye na alam ko, at kilala ko ang buong pagkatao ni Jobert. Paano kami nagkakilala? At paano ko napunta ng Maynila, taga Iloilo ako? Meron ba nagtitiwala sa Vera Files? Ayun, ang katawa-tawa. Parang Rappler din yan. Tinawag na ng, sa US ito na daluyan ng fake news. It's US funded. US funded ito. CIA funded. CIA funded. Is it the still pa rin ba sila ang fact checker ng Oh, sila pa Are rin. they still the fact checker? Sila pa rin ng What's the Rappler. name of the one who heads it? Marites Bitog? No. Inday. Inday Barona Espina? No. Vera Files. Anyway, at least sinagot ko po yon. Ang mabilog, hindi po yon dinideny. At alam po ng lahat na yan ay kinonfront sa akin. Pagkatapos lumabas yung inihayag ng Philippine Government Envoy na pinamunuan ni Secretary Galvez ng OPA-PRO, Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, at ng kanyang team, inilabas nila ang tinatawag na Joint Oslo Communique. Wala pang 24 oras, sumagot ang CPP operatives in the Netherlands na nagpapakilalang mga CPP na mga NDF panel led by the widow o yung balo ni Joma Sison na kasuporta ni Laila de Lima, si Juliet de Lima Sison. Sinabi niya at ng kanyang mga kasamahan sa CPP International Department, hindi makakapag-proceed ang makabuluhang pakikipag-usap sa kapayapaan sa gobyerno ng Pilipinas at sa pagitan ng NDF kung mananatiling ipinapatupad ang anti-terrorism law. Therefore, kailangan tanggalin yan o i-hold in abeyance ang pagpapatupad. So, paano mo gagawin yan? Magkakaroon ka ngayon ng deklarasyon from the President at ipapaalam mo yan sa Kongreso na pinapahold ito. Yun ang gusto nilang mangyari, Miss Ina. Pangalawa, kailangan tanggalin sila as designated terrorist organizations at mga terrorist individuals, mga kababayan, mga kasama. Well, in fact, ay magtitistigo pa ako. One of the witnesses ako sa involvement nitong ni Juliet de Lima Sison pertaining to the case of anti-terrorism financing. Brother Franco, this coming February 2024. Huwag ko nang banggitin ang lugar. So, mga kababayan, malinaw po na gusto nilang lusutan ng batas. Kaya itong una naming tatalakay ni Brother Franco at ni Miss Ina, sapagkat hindi nila napigilan after several 15 or 18 petitions kasama ang mga kaalyado at naging kaibigan nila ng mga civil libertarians at mga civil liberties and human rights lawyers at kasama nila na binuo yung mga movement to discarril o ipatigil ang anti-terrorism law, hindi sila nagtagumpay. Sapagkat on June 2020 or July, nagsabi ang Supreme Court na ang anti-terrorism law, by and large, 98% ng kanyang nilalaman, constitutionally valid. Walang problema at hindi bumabangga sa konstitusyon. May ilan lang na tinanggal na mga 2 or 3% component. By and large, naging successful po ang batas na ito na lumagpas at mapangibabawan yung sinasabi kong 18 at least na mga different
petitions para ito'y harangin sa Supreme Court. Wala Ngayon na dahil hindi nangyari, Miss Ina, ang ginawa nila ngayon, iikutan nila sa pamamagitan ng peace talks Yun. at sa pamamagitan Ibang ng pamamaraan ibang naman. pamamaraan. Bakit? Sapagkat una silang tatamaan nito kung kaya ito rin ang ini-echo at pinapalaganap na posisyon ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDEP sa loob ng Kongreso at naghahanap sila ng mga kakampi, Brother Frank, Miss Ina, para magkaroon ng suporta na ipatigil ang anti-terrorism law at huwag tuluyang ma-designate ang iba pang mga urban operatives and known CPP, NPA, NDF leaders in the guise na binubuksan nila sa exploratory talk for peace talks ang ating gobyerno at ang NDF daw. Kaya kailangan ipatigil muna ang mga ito.